So eto nga mga sangkay, masyado pong matunog ngayon ang issue sa pagkasawi nitong DPWH, former USEC na si Cabral. Ngayon mga sangkay, may lumalabas na mayroon pala itong hawak na malaking ebidensya laban po sa mga kurap. Pag-usapan po natin ito. Okay, ang dami pong impormasyon ang kumakalat ngayon, mga sangkay, no, tungkol po dito kay Cabral. At very interesting na, kumbaga, mapapaisip ka talaga kung siya ba talaga ay hindi sinasadyang nahulog doon sa may bangin o mayroon pong foul play laban sa kanya. Kasi itong taong ito, mga sangkay, di umano, may hawak na listahan ng mga ebidensya. At kasama nga po doon sa pangalan, mga sangkay, na binitawan niyo po noon, isa po sa matunog na pangalan ngayon. Pag-uusapan po natin ito. Anyway, mga sangkay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay road to 2 million subscribers na, mga sangkay, no? Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ay, naku po. Ito kasi ang balita ngayon. Itong si Cabral, may hawak palang alas. Na malamang isa po sa dahilan ito kung bakit iniisa-isa na po sila. Lahat po ng involved dito, kaya nga ang advice ko dito sa lahat po namang involved ng mga nadadamay o di kaya kasama po sila na may kinalaman talaga sila. Kasi ito si Cabral, may kinalaman po eh. Hindi naman po pwedeng tumakas po siya dyan. May alam po siya. So kung may alam ka, magsalita ka na. Kasi delikado, yun lang yung alas mo eh. Yun yung alas mo laban sa kanila. Unahan mo na. Bago ka pa ipatumba. Ayon po dito, kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste na mayroon umanong mahalagang dokumento sa computer ni yumaong dating Department of Public Works and Highways, DPWH, USEC Catalina Cabral. Ayon sa kongresista, naglalaman ito ng listahan ng mga proponent sa maanumalyang budget insertions sa DPWH. And speaking sa insertions, isa po mga sangkay doon sa pinakakilala na insertion ay yung sinasabing 51 billion di umano ni Pulong. Yun po yung kumakalat ngayon, mga sangkay. Isa po siya sa nakakaalam nun. Kaya minsan mapaisip ka rin talaga eh. Sino ba talagang pwedeng ituro nito? Sino ang pwedeng salarin dito? Pero maliban doon, mga sangkay, mayroon pa pong iba. Marami pa po na magli-lead, mga sangkay, kung sino-sino itong mga involved. Pero hindi lang naman si Cabral. Marami po. Sila Alcantara, andyan din po, mga sangkay. Andyan din po si Yusek Bernardo na ngayon talaga nga namang nagsasalita na at willing, no, na sabihin ang lahat. Kung kaya't marami pong mga kongresista, senador, ang nasa listahan ngayon. Pero, mahalaga din po sana itong si Yusek Cabral. Sayang, mga sangkay. Pero, sabi pa nga po dito, nauna nang inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga otoridad sa Benguet na kunin at ipreserba ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Kailangan yun. Kasi nandun lahat yan, mga sangkay, pwedeng makita. Maliban na lamang po kung buburahin lahat yun doon. Diba? Ay, nako po, mga sangkay, itong nangyayari ngayon. Kasi ito siya, mga sangkay. Isa po ito sa kumanta, mga sangkay, sa mga malalaking
Isa po siya sa may alam sa mga malalaking tao na involved dito sa korupsyon, mga sangkay sa Pilipinas. Kaya nga, sabi pa, kung nailabas lang sana kung lumabas lang sana, no? Yung computer, nandun po yung mga dokumento, mga sangkay na naglalaman po ng mga proponent, no? Nandun ang listahan eh. Kaya nga nakakapagduda eh kung bakit po I think, mga sangkay, pinatumba po talaga to. Eto, nag-comment nga po dito, finally, mga sangkay, maganda yung komento dito ni Rowena Guanzon. Siya ba to? Oh, siya nga, mga sangkay. Sabi po niya dito, sa mga nilaglag na at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo. Hanggat maaga pa dahil yan ang natitira ninyong alas sa kanila. Hindi malabo na isa-isahin kayo dahil mapapahamak sila kapag sa pagkanta ninyo. Hindi ko alam kung ang sinasabihin niya dito ay si BBM. Alam naman po natin si Rowena Guanzon. No? Si BBM yung itinuturo, mga sangkay niya. Pero, ang punto kasi dito, sa mga involved, itodo nyo na. Huwag kayo magpigil, itodo nyo na lahat ng alam ninyo, sabihin nyo na. Unahan nyo na yung mga taong yan. Lahat ng involved, ikanta nyo na. Yung totoo lang. Kasi, para po yan sa safety ninyo eh. Safety mo, safety ng pamilya mo. Diba mga sangkay, kita nyo sila Alcantara ngayon. Napoproteksyonan sila, pati ang kanilang pamilya, pati itong si Bernardo. Kasi, willing sila, nagsasauli nga po sila ng pera. Para lang kumanta. Para lang malaman ang katotohanan ito, mga sangkay. So, grabe itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ibang klase itong ginawa ni BBM na pagkalampag sa mga korap kasi. First time po ito nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na mayroon pong presidente na nagsiwalat ng ganong kalaki na korupsyon sa ating bansa. Imagine niyo, dekada na po itong nangyayari. Wala pong, kahit si former President Rodrigo Duterte, hindi po niya nagawa na mga sangkay, seryosohin. Noong 2020, inilabas na po ito, mga sangkay, grabe ang korupsyon, rampant ang mga ghost projects. Pero ni isang ghost projects, wala po siyang pinuntahan. Diba? Ni isang kongresista o ni isang senador na involved, wala pong natumbok. Kahit pangalanan man lang. So ngayon, mga sangkay, ito po yung natin dito, aabangan. Kung ano ang resulta ng pagpanaw ni Cabral. Sabi pa nga po ni Livesti dito, may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral na lahat ng proponents ng DPWH insertions. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. So yun ang kailangan hanapin. Kung nasaan na yan. Kasi may mga alas pala eh. Yun yung kailangan hanapin, mga sangkay. Nakakalungkot, no? Grabe itong nangyayari ngayon. So sana, mapanagot lahat-lahat ng mga korap dito. Hindi lang mga contractor, hindi lang mga DPWH officials, lahat na. Lahat-lahat. Senador, kongresista, kung may involved na mayor, idamay na. Kasi I'm sure mayroon din po yung mga involved na mga mayor. Pambihira, ang Pilipinas po ay pinaglalaruan ng mga lokong ito. Kita nyo, mga sangkay, may mga tao silang pinapatumba para lang maproteksyonan ang kanilang mga pangalan. Ganyan po ngayon, mga sangkay, para pong may mafia sa loob po ng gobyerno ni BBM. Kaya nga po itong si BBM, galit na galit, mga sangkay. Galit na galit po siya kasi mismo nasa harapan niya yung mga kurap na ito eh. Sino mag-aakala, mga sangkay, na madadawit yung pangalan ng kanyang pinsan? Ang maganda lang kay BBM, mga sangkay, kasi tinayuan niya eh. Nung nalaman niya po ito, hinanap niya ang mga involved dito. Para pong mafia na nasa loob ng gobyerno, no?
Oh, kita nyo, sino pang involved? Si Bunuan. Sino siya? DPWH Secretary ni PBBM. Kita niyo yan, mga sangkay. Nasa loob ng gobyerno ni PBBM. Hindi lamang po kay BBM yung nangyayari. Matagal na po yan, mga sangkay. Panahon pa po ng ibang mga naging presidente nangyayari na yan. Dekada-dekada na po yan. Ang kaibahan lang, ang bago lang, mga sangkay, si BBM lamang ang kaisa-isang presidente na gumawa ng aksyon para sa pili ng mga ito. Actually, delikado si BBM dito. Kasi pwede siyang baliktarin kagaya ng ginagawa ni Zaldico para sila ay makaligtas. 'Di ba? Pwedeng baliktarin si PBBM diyan. Mga sangkay at gawing siya ang ulo ng lahat ng ito. Pero tandaan po natin, si BBM ang nagsiwalat. Walang magnanakaw, walang mastermind na magsisiwalat ng sarili niyang dumi. Walang ganun, mga sangkay. Dahil kahit ituro niya ang iba, ituturo pa rin siya kasi siya ang mastermind. Ganun po ang mangyayari. Pero dahil hindi involved si PBBM, inilabas niya ito. At mukhang seryoso ang Pangulo dito. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.